Coach Ricardo Otero trains young gymnasts in the Rizal Memorial Sports Complex. The hard work and dedication pay off for these gymnasts. In this year's Palarong Pambansa, they are aiming to win the championships for the National Capital Region again. Yung mga goal namin, makarating sila sa nationals, makapag-compete sa international level, at yung gymnastics sa Pilipinas kahit paano makatapat naman yung unang target is SEA Games, Asian Games, then susunod-sunod na. 12-year-old Carlos Yulo trains in this group. He was Palaro's all-around gymnastics champion in 2011. Yulo began his training at the age of 7. He dreams of winning a gold at the Southeast Asian Games. It has not been easy, but he is well on his way. 2009 po yung Palarong Tacloban. Ako po ay natalo. Dahil po, di ako nag-training maigi. Yung bumalik po ako dito at nag-training. Yung 2011, May 20, sa Zamboanga, nanalo po ako. Champion. Sa susunod na palaro, po, maging champion ako. Another big NCR bet is Jag Timbang. The 14-year-old has won in many tournaments and was the second all-around champion in last year's Palaro. Like every 14-year-old, Jag has his distractions, but commitment and love for the sport prevails. Minsan po napapagod pagka tinatamad na. Yung pagka-computer ko, para lang po sa pagtitraining din ako nag-computer. So po manalo sa Palarong Pambansa ngayong taon para po paglaki ko, maging champion po ako sa SEA Games. Coach Otero, a former SEA Games champion himself, has faith in his wards. Even from the start, he has recognized the potential in the two gymnasts. At the end of the day, Carlos and Jag are still kids, and this makes their achievements a greater feat. Isa Rodriguez, Rappler, Manila. Built by Coach Moni po, and nung nasa Japan po ako, si Coach Moni po talaga yung hands-on po sa akin. Pero nung nag-move na po ako dito sa Pilipinas po, may nag-take over po na Filipino manager po. And doon na din po nag-start yung mismanagement po. Katulad na lang po pag nag-training po ako, tapos nagpapadala po sila ng mga legal letters po. During ng practice ko, ipapatawag ako, tapos ibibigay sa akin yan. Siyempre po yung focus and oras ko po during practice, sobrang halaga po sa akin. Yung mga ganong bagay po na distraction po. Ayoko pong i-take din. Hindi ko kayang i-take po yung mga ganon. And nung ni-review ko rin po yung contract namin, tapos ang unfair din po pala. Kasi back then, hindi pumako lang din naman po ako. And alam ko pong si Coach Moni din po yung tutulong sa akin. Pero nung nag-move na po kasi ako sa Philippines, hindi na po yun yung nangyari po. So, nakapag-decide po ako na mag-part ways na lang po sa KG Management po. Ayun Kaloy. Ni President Cynthia po about this po, and nag-promise naman din po ako sa kanila na gagawin ko po yung deliverables po na pinapagawa po doon sa isang brand po. And ang gusto ko lang naman po is ma-out sa KG and hindi po dun sa existing brand na kinuha po nila para sa akin po. So yun, punta tayo sa Olympics. Couple of months na lang before the Paris Olympics. Kamusta yung preparation mo? How are you gearing up na going to Paris? May sinalihan po akong mga competitions po, and then dun ko po tinetest yung sarili ko kung ano po yung mga weaknesses ko po, and kaya po pong i-build up sa pagdating ng Olympics po. And malapit na rin naman na po yung success rate ko po siguro sa individual. And may times lang din po talaga na ang hirap kasi hindi rin po
expected yung mga nangyayari during trainings po. So, proper recovery po talaga. And then, proper mindset kapag pumupunta ako sa gym. And isa pa, mainit din po. Ayun po yung kalaban ko dito ngayon. Hindi yung pagdating sa skills, wala naman din pong pinoproblema. Doon lang din po talaga sa environment din po sa gym. Sobrang init and ang bilis po kasi talaga mapagod. Yung mga ganun po. And meron po akong next na competitions. And itetest ko po ulit yung sarili ko doon kung ano pa po yung kaya kong i-upgrade or bigyan pansin po para sa Olympics po. Going to this Olympics, Yung isa sa mga, hindi lang naman po yun yung dahilan kung bakit ganun din po yung mga naging performance ko. Siyempre yung pumunta po ako doon well prepared. Yung game na po talaga yon. And bumagsak po ako sa rings. Nadulas po yung hand grips ko noon and bago po kasi yun hand grips ko. Before pumunta kasi napigtas na po yung hand grips ko. Then nung nag-fall po ako, nauna po kasi yung yung likod ko and biglaan po talaga. Tapos nung pagkatayo ko po, hindi ko na magalaw yung legs ko ng maayos. So connect po siya doon sa vault. So, nung ako na po yung titira, iniisip ko kung kaya ko ba to o hindi. Then, nung sa warm-up pa lang po kasi, kitang-kita na yung takbo ko, like wala na sa tamang angle. Yung kick ko po sa springboard, wala nang power. So, yung mga ganong points po, yung combat ako, like, doon bumagsak po sa dalawa po. Hindi naman po yung paghiwalay or yung pag-separate po namin ni Coach Manay. kumbaga marami pa. Yun na po yun ang buhay ko ngayon and sobrang grateful po ako sa taong yun and sa mga ginawa niya po sa akin. Hindi ko po matutumbasan yun ng thank you lang or kahit mga bagay na ibibigay sa kanya. Like, sobrang pasasalamat ko po sa kanya na isa po siya sa bumuo ng pagkatao ko. Like, sinuportahan ako sa mga pangarap ko, naniwala, and syempre, nag-provide para mapunta ako sa kung nasan po akong stage ngayon po. So, Scholar po ako from JOC, Japan Olympic Committee po. Sila po yung nag-sponsor sa school ko before, which is nag-graduate po ako ng Human Culture. anong school mo? Teikyo University po. Teikyo Teikyo University po. And then, after ko graduate po doon, nag-bachelor po ako. Pero ayun po ang hindi ko natapos na. Pero ayun po yung sports medicine po, yung kinuha ko that time. Pero yun nga po, dahil po yung nag-separate po kami ni Coach Mune, di ko na po natapos yung bachelor degree. Pero okay naman na din po ako dun sa nakuha ko pong diploma. And mas pinipili ko po ngayon na mag-focus sa Olympics. And yung sa pag-separate din po namin ni Coach Mune, okay naman po kami na nag-separate. Nag-usap pa po kami before ako umuwi. And tinulungan niya pa nga po ako sa pag-pack ng mga gamit ko po pa-uwing Pilipinas. Sobrang dami po nun. Parang 6, 7 pieces ng balikbayan box yung pinakamalaki po. Tapos, binuhat po namin yung ganun. Tapos, yun po, after niya po ako tulungan, tapos, tinanong niya po ako na anong masasabi mo sa journey natin. And ayun lang po ang nasabi ko, sobrang thank you ko po sa kanya na di talaga ako makakarating sa mga ganong stage or di ko yun maabot ng ako lang mag-isa. Lahat yun, kasama siya sa naging process and winnings ko sa buhay. And nag-thank you talaga ako ng sobra. And then, siya rin, nag-thank you. And then, hinatid niya na po ako sa pinto po. Siyempre, the best through. Sobrang magkaibang path po yun eh. And kung meron man lang sigurong connected is maayos po yung well-being ko kapag
nag-perform ako. And okay yung mindset ko kapag nag-perform ako. Malaglag, matalo, manalo, like, mas grateful ako. Naturuan din kasi ako ng partner ko na mag-grow. Natulungan niya talaga ako. Kasi dati, puro gymnastics lang talaga yung alam ko. And tungkol sa sarili ko, yung kulang sa akin. And natulungan niya ako mag-grow doon. And kung meron akong may co-connect, siguro siya yung part ng motivation ko pag ginagawa ko yung gymnastics ko po. And then po, sports po kasi talaga hindi po natin talaga alam kung ano mangyayari. Kahit gaano ka pa po ka-consistent, hindi po natin alam kung sino mananalo or matatalo. Pero every time po na magko-compete ako, alam ko po sa sarili ko na binigay ko yung best ko sa araw na yon. At walang sisihan kung ano man mangyayari. And kung meron man masisi, sa akin na po yun. Sa sarili ko na yun. Kasi ako po yung mismong gumagalaw and nagpe-perform po. And Kaloy, you're from... Okay naman po kami ng papa ko. Like, bumibisita po talaga yun yung papa ko. And palagi ako niyayaya kumain. And palagi niya sinasabi, like, magdasal ka palagi. Yung mga ganung bagay po. Chine-check niya ako palagi sa gym. And si Eldro po, nakakausap ko din naman po siya. And nagtatanong siya minsan kung may mga problema sa skills. Mga ganun po. About gymnastics po talaga lahat. And sa family ko naman po, wini-wish ko po sila na maging okay po sila and pinagpe-pray ko po sila na sana safe sila palagi. Yung mga ganung bagay po. Going to Paris, ito na yung... Kunan ko po sa 2020, siguro po yung wag po ako mahiya na gumalaw ng malaki, mag-perform ng kung ano yung pinaghirapan ko sa mga practice, yung mga ganun po. Kasi napansin ko na din po parang ang mahihiyahin ko doon. So parang di talaga nailabas yung totoo kong mga pinag-practice or mga pinractice ko before noon. And siguro din po, lack of din po yung experience kasi baguhan din po. Siyempre yung may mga na-discover po ako mga bagong skills and alam ko sa sarili kong kaya ko siya gawin this time. Knowing na nag-fourth ako sa vault sa Tokyo, feeling ko naman like kaya ko siya ulit gawin and ini-aim ko talaga na makamedal ako this time and mas magandang performance compare doon sa before kasi puro frustration yung nakuha ko before Sa Tokyo. and puro frustration, anger, tapos ang mga nasabi ko pa nga po sa interviews ko, lahat ng magiging competition ko, revenge po Pero yung mga times po na dumating sa practice, parang hindi naman po talaga yun yung proper way. Or para sa akin, hindi yun yung tamang way. Siguro yung improve ko yung sarili ko sa gymnastics, sa practice, sa outside gymnastics life, para feeling ko pag nag-perform ako this time, alam kong masaya ako sa gagawin ko and mas may bibigay ko yung buong puso ko po. Kumbaga, feeling mo dati parang fueled ka by yung anger na gusto mong bumawi. Pero ngayon, parang mo na lang, mas masaya ka? Yes po. Tama ba? Yes po, kasi nauubos po talaga yung yung sarili ko kapag anger or frustration galing yung motivation ko. So, nahihirapan na nga ako, frustrated pa ako. Parang ganun po yung na-realize ko na kailangan ko rin ma-realize na magsaya and maging grateful kung ano yung napagdadaanan kong proseso po. To wrap it all up, after all the ups and downs, ano sa tingin mo lang yung mga natutunan mo, lessons mo along the way, and how much siguro ikaw nag-grow as a person and as a gymnast through it all? As a person po, nag-grow, mas nakilala ko po yung sarili ko sa mga naging experience ko na-discover ko na rin yung tama at mali sa mga nagawa kong
Sa gymnastics din, masasabi kong gusto ko talaga yung ginagawa ko. And kasi kahit ano yung ibigay sa akin ng mundo, kaya ko i-take and kaya ko gawin yung love ko pa din yung gymnastics. And habang ginagawa ko yung gymnastics, mas minamahal ko yung sarili ko rin and mas napupunan na ng pansin yung mental health ko and yung well-being ko po. So, sa mga ganong aspect po siguro ako nag-grow na hindi ko po na-realize before nung nasa Japan din po ako. At dito na po So, tingnan natin ang loob ng kondo na binigay kay Carlos Yulo at kung gaano ito kaganda dahil kompleto na ito ng appliances at furniture. Ito ang kondo na binigay ng Mega World kay Carlos Yulo. Meron itong 3 bedrooms at fully furnished na may napaka-luxurious na design. Kompleto na din ito sa mga home appliances tulad ng refrigerator, microwave oven, 4-burner cooktop na may oven, washing machine and drying machine, 4 smart televisions at may console pa. Yun siguro ang PS4 at PS5 na sigurado magugustuhan ni Carlos Yulo at ng kanyang pamilya. Meron din itong 2 balconies na pwedeng mapuntahan sa living room. At ang pinakamagandang view na makikita doon sa master bedroom na kung saan makikita ang buong Venice Grand Canal at mga building na nakapaligid sa Venice. Isa sa mga nakapagpa-stand out na gamit sa kondo ay yung replica ng gold medal na custom-made coffee table. Mukha itong gold medal ni Carlos Yulo dun sa pagkapanalo niya sa Paris Olympics. Ang original plan talaga na regalo kay Carlos Yulo ay ang 2-bedroom unit worth 24 million pesos. Pero dahil 2 medal ang nakuha ni Carlos Yulo ay na-upgrade ito to 3-bedroom condo unit worth 32 million pesos. Meron pang kasamang 3 million cash bonus para kay Carlos Yulo. Hindi lang iyon dahil binigyan pa si Carlos Yulo ng exclusive parking slot na may marking sa pangalan ni Carlos Yulo at malapit pa ito eksakto sa elevator. Dahil sa lahat ng pagsisikap ni Carlos Yulo ay talagang deserve niya ang lahat ng ito sa karangalang binigay niya sa Pilipinas. Ang mapapayo ko kay Carlos Yulo ay isama niya ang kanyang pamilya sa tagumpay na kanyang nakamit. Yung ipakita niya sa pamilya niya yung nakuha niyang unang bahay sa kanyang pagsisikap dahil ang mga magulang natin ang unang bahay na tinirahan natin. 9 months tayong daldala ng nanay natin sa kanyang sinapupunan at kahit ang bigat ng kanyang dalahin ay araw-araw siyang excited na makita at masilayan tayo. Kahit anong hirap at sakit nung tayo ay pinanganak ay hindi siya nagreklamo at bagkus inalala pa niya kung humihinga ba tayo nung pinanganak niya tayo. Siya ang unang tao na nagpakain sa atin dahil wala pa tayong pwedeng kainin kundi ang gatas na puno ng pagmamahal niya sa atin. Tapos tatalikuran lang natin dahil sa isang pagkakamali na nais lang naman ay may maiiwan sa atin kung sakaling mawala na sila sa ating piling. Sana maalala mo ang braso ng nanay mo na dala ka kahit saan siya magpunta. Ang braso na yun ang nagdala sa iyo sa labas ng bahay nyo kahit na nakakatakot ang tondo. Alalahanin mo ang una mong pagtayo. Hawak-hawak ka ng nanay mo sa iyong katawan at takot na ikay bitiwan. Tandaan mo ba yung araw na ikaw ay nagkasakit? Wala siyang pera pero kahit sinong kapitbahay, siya ay lumapit. Ang nanay mo ang unang tao na nagbigay sa iyo ng gamot. Pikit mata na lang siya sa kanyang bulsa dahil sa pagtingin niya, pera ay wala na at simot. Sana maalala mo ang oras na ikay umiiyak dahil sinuntok ka ng kalaro mo at kinuha ang pagkain mo. Ang nanay mo ang sumugod at nakipagsabunutan sa nanay ng kalaro mo at ipinagtanggol ka nung bata ka pa. Ang pinakamasakit na nakita ko ay nung makita ko ang tatay mo na naghihintay sa iyo ng ilang oras. Kita ko ang sabik sa mukha niya at pagod ay walang bakas. Buong saya siya at ngiti habang pinagsisigawan ang pangalan mo. Ang ginawa mo ay sumaludo at kumaway na parang isang tagahanga lang ang nakita mo. Bumawi ka sa kanya at sinabing pasensya na dahil maraming tagahangang kumakaway. Sa tingin mo ba, tatay mo ay hindi nalumbay? Kung ako ang nasa kalagayan mo, bababa ako sa tuntungang kinalalagyan ko at yayakapin siya dahil yun lang naman ang kanyang dasal. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drew.